Hello mga mi! Another day, another vlog! Hello nga pala sa baby ko. Umiti ka naman, charot. Ang pogi talaga ng baby ko pag nakangiti. Sana nga lang talaga hindi to magkaalburuto mamaya dahil medyo malayo pa yung pupuntahan namin. At yun na nga, kakasimula pa lang namin pero makita nyo naman para hindi naman siya mapalagay sa upuan niya. Naplos ko na nga para naman hindi mag-aalburuto at iiyak. Pinagmamasdan ko na lang talaga si Dodong Max dahil alam ko namang hindi talaga ito mapapalagay. Baba talaga na pasensya ni Dodong Max. Sa tingin nyo, saan kayo siya nagmana? Bitaw, walang joke. Nagbana talaga siya sa daddy niya. Sobrang baba ng pasensya. Sa likuran nga namin ay nandun si Ana at yung kaibigan niya. Dahil nga first day nila today, napaka-excited na nila. Nga pala kami nito sa Pony Park dahil doon sila mag-stay for 1 week. So, di ba? Medyo matagal din. First time nga nilang mag-stay doon na wala yung mga parents. So, sila lang talagang nandun. At dahil nga relax na si Dodong Max, inaaliw-aliw ko na rin para hindi talaga siya iiyak. Madali kasi ito magsawa. Gustong-gusto na niya umalis sa kinaupuan niya. Second time na nga pala namin pumunta sa Pony Park kung saan sila mag-stay for 1 week. First time ko nga palang madala si Dodong Max doon. Kasi last time na pumunta kami doon, ibuntes pa ako nito sa kanya. Sana nga talaga ay mag-enjoy itong bulilit ko. Dito nga ay nilalaro ko na siya para hindi na siya maboard. Buti na lang talaga at napatawa ko si Dodong Max. Pero syempre, kailangan pa na nating kantahan yan para hindi siya maboard. So kumakanta na nga ako dyan ng aram sam. Yan din kasi yung kahiligan ko na kantahan siya palagi. Kaya naman parang hinahanap-hanap niya. Kailangan ko rin talaga dahil lagi ko siyang kinakantahan. Di nga, inaaliw ko lang talaga yung baby ko kasi alam nyo naman, gustong-gusto na niya talagang tumayo sa kinaupuan niya. Nabuboard na ata itong Dodong Max ko. Kunting taste na lang talaga Dodong Max at nandun na tayo. So malapit na nga kami sa Pony Park kung saan kami pupunta pero kita nyo na yung itsura ni Dodong Max dyan, hindi mo na talaga maipinta. Dito nga ay nasimula na mag-alburuto si Dodong Max dahil pagod na daw siya sa kakaupo. May patiyad-tiyad pa talaga siyang nalalaman at yan na nga, hindi na nga napigilan, umiyak na talaga siya. Hindi ko naman kasi siya pwedeng alisin sa upuan niya. Safety first nga, tiba? Nakakaubos talaga ng pasensya pag may kasama kayong bata. Grabe talaga yung pag-aalburuto niya kapag nakaupo siya sa upuan niya ng matagal. So dito na nga pala kami sa Pony Park at finally nakarating na rin kami. Pati nga pala ako, tinatamad na rin ako sa kakaupo, so kaya naman magpa-park na lang si Daddy Ralph para naman makababa na kaming lahat. Hindi nga sana ako sasama today dahil wala ako sa mood magbiyahe na naman ulit. So nakababa na nga ako at syempre inayos ko muna yung jacket ko dahil medyo malamig pala. Ang lakas ng hangin. After noon, sinunod ko na nga si Dodong Max dahil excited na talaga siyang bumaba. Di rin pala ay magre-reunite sila ng cousins niya. Kasi nung last time nila nakita si Max, 1 month pa ata siya noon. Hindi mo talaga may pinta yung mukha ni Max na nakababa na siya. Sobrang saya niya talaga. At ito na nga, sinalubong kami ng cousins niya. Yan nga pala si Madita. Anak nga pala siya ng sister ni Ralph. At saka si Max naman ay buot-buotan daddy niya para naman mapabilis yung paglalakad namin. Hanapin pa nga pala namin yung room nila kung saan nila ilalagay yung mga gamit. Papunta na nga kami sa room kung saan sila mag-stay at yung cousin naman nila ay nagpapaalam dahil pupuntahan niya muna yung mama niya. Ang dami talaga mga batang cowgirls dito. At alam nyo ba, dito lang ako nai-impress? Dahil kahit na 2 years old pala yung mga bata, ang hilig-hilig na nila sa mga horses. Kumpara sa Pilipinas, adult lang talaga ang pwede makagawa. Sa totoo lang talaga, kahit maliit na kabayo pa yan, takot talaga akong humawak. At dito nga ay nahanap na namin yung room nila kung saan nila ilalagay yung mga gamit nila. Story time nga lang pala. Alam niyo ba sa totoo lang, first time ng buong buhay ko na makita na maliit na kabayo na tinatawag nilang pony, dito lang talaga sa Germany. Ewan ko nga lang talaga sa Pilipinas kung may pony park din ba doon, pero parang wala talaga siya. At kahit nga pony pa yan, takot talaga ako kahit nga hawakan pa. In-encourage nga ako ni Ana na wag matakot dahil hindi nga naman daw sila nangangagat. So nakikita nyo, ayan yung mga pony. Maliit sila, so, diba? Naghihintay nga kami dito sa labas habang may inaayos pa yung daddy at ate Ana niya. Tinuturo ko na nga dito yung mga horses para lang makita ni Max pero parang hindi talaga siya nag-enjoy doon. Gustong-gusto niya talagang laruin yung wheels ng malita. Pansin ko lang talaga ang hilig-hilig ni Dodong Max sa mga wheels. So habang naghihintay nga kami dito sa labas, hinahayaan ko na lang si Dodong Max na maglaro muna at gumapang kahit ano pang gawin niya. Ilang minuto na nga nakalipas, hindi pa rin sila lumalabas. At alam nyo ba, sobrang ihing-ihi na ako. Nakakaloka, hindi ko pa naman alam kung saan yung CR dito. Sa kakahintay ko nga, may napansin akong kakaibang kabayo. Kayo ba, sa tingin nyo ba, kabayo ba yan o zebra? Iba kasi yung kulay niya, di ba? At yung isa naman na mukhang madumi, hindi ko alam kung kabayo ba talaga yan. Dito lang din talaga ako nakakita ng mga zebra na malalapitan mo talaga sila. Ilang minuto na nga rin na nakalipas ay pumunta na kami sa room kung saan sila mag-stay.
Kasabay naman nito ay yung mga mag-guide sa kanila. At yan nga, nakarating na kami sa place kung saan sila mag-stay at ito nga pala yung kwarto nila. Akala ko nga ay dalawa sila mag-stay dito sa kwarto na to, pero may kasabay pa silang dalawa. So, bali apat po sila. So, ganito nga pala ang hitsura sa loob ng kwarto nila. Base spacer siya at apat sila dyan. So, naiwan na nga pala si Ana at yung kaibigan niya doon, kaya naman si Max panay laro na. Nakita ko nilapit ng cousins niya sa kabayo si Dodong Max. Nilapitan ko naman sila para tingnan kung ano nangyayari. Parang ako talaga yung natakot. Alam nyo ba, munti ka na makagat talaga yung kamay ni Dudong Max. Tingnan nyo naman kabayo na yan, para talaga siyang gutom. Nangangagat. O, tingnan nyo. Uy, hindi ko talaga alam kung kinakagat ba yun o gusto lang niya talagang dilaan si Max. Charot. Sanay na nga rin pala sa kabayo ang cousins ni Dudong Max, kaya naman hindi na sila natatakot nito. Pero ako talaga, ayaw ko talaga lumapit dahil sobrang natatakot ako kahit hindi pa yun nangangagat. At dito nga, sinakay na naman sa swing ng cousins niya para naman daw mag-enjoy. Pero hindi ko alam kung nag-enjoy ba talaga si Dudong Max. O naiinis na siya. Nagpang-abot na nga kami dito sa sister ni Ralph dahil nga nandito na rin sila. Dito nga inayaan na si Max na gumapang at mag-enjoy. Napatingin pa talaga siya sa akin dahil magagalit ako. Dahil nga wala akong sinabi, ayan, patuloy siya sa paggapang. Nagwa-wonder talaga siya kung ano yung ginagawa niya. Umupo nga ako saglit habang binabadayan ko si Max. Tapos ito namang Daddy Ralph nyo, inikot ako bigla dito sa laruan na to, which is nahihilo talaga ako. Ang lakas talaga ng sigaw ko dito mga mi. Dahil nga gusto ko nang itigil na niya dahil nahihilo talaga ako. Hindi ko talaga siya nagugustuhan, promise. Tawan-tawa pa talaga siya sa ginagawa niya dahil parang siya yung nag-i-enjoy at hindi ako. Gusto nga daw niya sumakay at alis ako dito pero ayoko dahil gusto ko nga kita niya si Dudong Max dyan. Sobrang enjoy niya dito pagdating dito sa mga sand na to. Ilang beses ko nga talagang sinaway si Max dito na wag masyado maglaro ng sand dahil baka nga matapunan yung mata niya. Ang dangerous, pero diba? Patuloy pa rin talaga siya sa paglalaro ng sand. O, tingnan nyo, inihilamos pa talaga niya. Ito talaga ang dahilan kung bakit hindi ko talaga siya dinadala sa park palagi. Hindi ako nag-alala na magkamantsa yung damit niya, pero nag-aalala ko dahil baka may mga sharp object dyan na hindi namin nakikita. Sobrang enjoy talaga ni Dudong Max, pero pagkalipas nga nilang oras ay umalis na rin kami. So, may mga horses nga pala dyan sa iba't ibang area nila nilalagay. So, ito na nga, papunta na kami sa sasakyan dahil nga, pauwi na rin kami. At dito nga, may iwan na namin ang aming Ate Ana for 1 week. At syempre, bye-bye pony for now. Last silip na lang sa ate namin at kita nyo naman yung mukha ni Max dyan. Sobrang saya niya dahil nga nakapaglaro na siya. Enjoy na enjoy talaga siya dito. Tuwan-tuwa talaga siya dahil nakapaglaro na siya. So finally, uuwi na rin kami. Bye-bye Ate Ana. See you soon. Ayaw ko rin kasi talaga magstay doon ng matagal dahil nabuboard ako. At sa pag-uwi namin, kasama na namin yung mga cousins ni Max dahil daw gusto nila makalaro si Max. Sa front nga pala din ako nakaupo dahil nakiusap siya sa akin na pwede ba siyang tumabi kay Max. Pero syempre naman, pumayag ako. Buti na lang talaga nagkasundo silang dalawa doon sa likod. So on the way home na nga kami. At ito yung paligid nila dito, puro puno ng kahoy. Ito talaga yung gusto ni Ralph. On the way home nga, napansin namin na tulog na pala si Dudong Max. Huy, napagod talaga siya sa kakalaro. Kaya pinagsabihan ko na lang si Daddy Ralph na dandahan na lang sa pagdadrive para naman hindi mauntog bigla. So dahil nga gutom na yung mga kids, so syempre mag-burger muna tayo, charo. Nga pala, magsasandi nga lang pala kami dito sa Burger King. Akala ko naman ililibre na naman ako ni Daddy Ralph. So naisipan na nga namin sumaglit dito for Sunday. Dahil parang nag-crave na naman si Buntis ng matamis. Iwan ko nga ba? This time talaga, ang hilig-hilig ko na sa ice cream. Ang laki-laki talaga ng mga burger dito sa Burger King, no? Burger King nga diba? So, syempre, malaki. Ay, naku, utak nga, mi. So, dito na nga, nag-order na si Daddy Ralph. Akala ko naman, pati burger din. So, Sunday lang pala. So, syempre, napahabol na rin ako ng fries. So, thank you, kuya. Drive-thru na nga lang pala dahil hindi na kami makababa dahil nga tulog si Dudong Max. At finally, malapit na rin kami sa bahay. Nang papasok na, may sasakyan namang lalabas. Hay nako. Ito nga pala ang home for the aged, tirahan ng mga matanda. So may-ari nga pala yung parents nila dyan before, pero matagal na rin nilang bininta. So finally, isang liko na lang at nakarating na kami sa bahay. Napapagod talaga ako sa biyahe, lalong-lalo na pag long drive. So ito nga yung home for the aged, na malapit lang din sa bahay ng parents ni Ralph. At sa wakas nga, nakarating na rin kami sa bahay. Makapagpahinga na rin ako. Gusto ko na rin kasing liguan din si Dudong Max dahil alam kong naliligo na siya sa dumi kanina. So grabe sakto nga din dahil dumating na kami, saka naman din nagising si Dudong Max. So finally maliliguan na rin kita. Sobrang late na nga rin pala at naisip ko buti na lang hindi na lang ako magluluto for lunch dahil may natira pala kaming spaghetti bolognese kagabi so yun na lang yung kakainin namin.
So dahil nagising na si Dudong Max, binaba ko na siya agad para naman makapasok na kami. So habang papasok sa bahay, syempre gusto kong maglakad siya nang matuto, charot. So anyway, hanggang dito na lang mga mi. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa ulitin. Bye! Thank you for watching. Like or share or subscribe.